Nag-aral ako ng high school sa isang Catholic school sa Pampanga. Bilang mga magagraduate na estudyante sa Catholic school, kailangan naming dumalo sa isang spiritual retreat bago matapos ang school year. Ginanap ang retreat namin sa isang retreat house sa Baguio. Ang retreat sessions ay hiwa-hiwalay kada section. Sinimulan galing sa pinakamababang section, pataas. Nasa first section ako noon kaya yung klase namin ang huling section sa retreat na yun. Dahil nga sa huli kami sa lista, maraming sections ang nauna sa amin, kaya nagpapakwento kami kung anong ganap sa retreat house. Sa dami ng mga kwento sa amin, may isang bagay ang pare-pareho nilang nababanggit. Huwag daw kaming lalapit sa fire exit. Marami sa mga naunang sections ang nagkwento na maraming mga kakaibang bagay ang naranasan nila sa retreat house na yun. May mga yabag daw silang naririnig, mga nakikitang anino na padaan-daan, at pakiramdam daw nila ay laging may nakatingin sa kanila. Nakinig lang kami ng mga classmates ko, pero sa loob-loob ko, hindi naman ako naniniwala kasi baka tinatakot lang nila kami o ginugood time lang. Akala namin wala lang, hanggang sa nangyari na din sa amin. January noon, taong 2010. Dumating kami sa retreat house namin sa Baguio ng mga bandang 3:00 ng hapon. Pagkakita ko sa lugar, mukha naman siyang normal. Simple lang, pero tahimik. Siyempre retreat house. Matapos mag-assign ng mga kwarto at magsabi ng ilang reminders, naglapag na kami ng mga gamit at naghanda para sa afternoon mass. Pagkatapos daw nun magtutour kami sa area. Natapos na yung misa nun, pero ako pati yung best friend ko, hindi na kami sumama sa tour. Tumambay na lang kami sa kwarto namin. Pagkarating ng mga classmates namin galing sa area tour, may ikinuwento sila sa amin. Pumunta daw sila sa isang garden sa likod at doon, may nakita silang isang malaking puno. Nagtaka daw sila sa punong iyon kasi yung ugat nito ay nilalangaw. Sobrang daming langaw daw ang lumilipad-lipad doon at yung mga ugat ay kulay itim na. Dahil na-curious daw sila kung anong meron sa ugat ng puno, pinagbabato daw nila ito. Wala naman daw silang nakita, kaya umalis na lang sila at nagpatuloy sa pag-iikot. Matapos ang break time namin, pumunta kami sa community church doon para sa misa. Pagkatapos ng misa, bigla na lang natumba ang kaklase namin na si Jane. Nabigla kami noon at agad namin siyang inalalayan. Nanginginig siya sa sahig at yung itsura niya ay parang ang bigat-bigat ng paghinga niya. Pero mga ilang segundo lang lumipas, huminto ang panginginig niya at naging normal na ang paghinga niya. Akala namin noon okay na siya. Nang bigla na naman siyang nanginginig at nahirapan na huminga. Pero maya-maya, naging okay ulit. Nung nawala yung panginginig niya, binuhat siya ng isang classmate namin at dinala sa retreat house. Sumama kami. Pagkapasok namin sa lobby ng retreat house, biglang nahihirapan na naman si Jane huminga. Para maibsan ng masamang nararamdaman, pinaupo muna namin siya sa isang upuan sa lobby at pinaypayan. Pagkaupo ni Jane sa upuan, tumakbo paalis yung classmate namin na si Kate at umakyat sa second floor. Close friend namin yun si Kate kaya sinundan namin siya kasi nag-alala kami na bigla na lang siyang umalis. Marami namang kasama si Jane nung panahon na yun eh. Pagkaakyat namin, nadatnan namin si Kate na nakaupo sa hagdan ng second floor at umiiyak na parang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili niya.
Tinanong namin siya kung bakit siya umiiyak. At ang sabi niya, dun daw sa likod ng upuan ni Jane, may nakita siyang itim na imahe ng isang babae. Wala itong mukha, pero nakaharap ito kay Jane at nakahawak sa ulo nito. Natakot kami ng kasama ko sa sinabi ni Kate. At dahil sa takot na yun, hindi na namin binanggit pa at pinag-usapan yung sinabi ni Kate sa amin. Maya-maya pa, may dumating na ambulansya at isinakay si Jane para dalhin sa malapit na ospital. Bumalik na kami sa mga kwarto namin noon kasi free time namin matapos ng simba. Nagkukwentuhan na lang kami ng mga classmates ko noon, pero walang nagbalak na mag-open ng usapan tungkol sa pangyayari kanina. Halata kasi sa amin na natatakot na ang lahat. Mga 6:00 ng hapon, nagsimula na ang orientation at ipinakilala sa amin ang priest in charge ng retreat namin. Nag-orient sa amin kung anong mga gagawin sa mga susunod na araw at kung ano ang i-expect sa retreat program namin. Pagkatapos nun, mga 7:00 ng gabi, tumawag sa amin ng advisor namin at isa pang teacher at sinabi na nagkaroon na ng malay si Jane at okay na siya. Pauwi na daw sila sa retreat house galing sa ospital. Ang sabi ng advisor namin, wala naman daw na serious diagnosis kay Jane. Normal naman daw ang puso at ang baga nito. Ang sabi ng doktor, baka daw dahil sa altitude, kaya nagkaganon si Jane. Kapag pumunta ka kasi sa lugar na mataas, kagaya ng Baguio, pwede kang magkaroon ng altitude sickness. Yung minsan makakaramdam ka ng pagkahilo, pagkasuka at mabigat na paghinga. Pumunta kami ng mga classmates ko sa lobby at sa hall sa baba para mag-abang sa pagdating ni Jane. Ilang sandali pa, dumating na yung ambulansya. Tumakbo yung close friend ni Jane sa labas para salubungin siya. Kami naman, naghantay na lang sa loob. Nagtinginan kami sa pinto kasi narinig namin na papasok na sila. Binati kami ni Jane ng mga ngiti at natuwa naman kami kasi mukhang okay na nga siya. Pero sa unang paghakbang niya sa loob ng lobby, bigla na lang siyang nahimatay at nagsimula na naman yung mabibigat na paghinga niya. Inagapan namin siya. At sa pagkakataong ito, pansin namin na parang mas nahihirapan pa siya kumpara nung kanina sa simbahan. Inisip namin na ibalik siya sa ospital. Pero ang sabi ng advisor at ni sister na kasama namin ay wag na at magpahinga na lang daw si Jane ngayong gabi. Kumalma na din noon si Jane at dinala namin siya sa kwarto niya para magpahinga. Pagkatapos nun, nagtipon-tipon naman kaming magkakaklase para mag-grocery para kay Jane. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Nasa 5th mystery na kami nun. Pagkatapos ng 10 Hail Mary, dapat Hail Holy Queen na, diba? Pero yung prayer leader namin na si Donna, nag-Hail Mary ulit. Nagtinginan kami ng mga classmates ko at natawa na rin dahil sa pagkakamali ni Donna. Pero matapos nung 11 Hail Mary, umulit ulit si Donna ng 12 at isa pa ulit. Nung 13 na Hail Mary, napasalita na yung classmate namin. Ang sabi niya, "Uy, sobra na, Hail Holy Queen na kaya tayo." So ayun, tinapos na nga namin yung rosary at pumunta na sa 2nd floor. Tumambay kami doon ng sama-sama kasi nga takot na lahat. Maya-maya pa, pumunta sa amin yung isang close friend ni Donna, yung prayer leader namin kanina. Kahit kasi sama-sama sa 2nd floor, meron pa rin kaming sari-sariling grupo. Tinanong namin yung close friend ni Donna bakit siya lumapit sa amin. Ang sagot naman nito, nakakabad trip kasi si Donna, red days yata. Kaya ayun, pinagkwentuhan namin si Donna at nagtatawanan pa kami ng mahina.
Ang layo-layo naman ni Donna sa amin eh. Maya-maya pa, nagulat na lang kami nang biglang lumapit si Donna sa amin. At ang sabi, "Ba't niyo ako pinag-uusapan?" Natahimik muna kami nun. At saka nagsabi na, "Uy, sorry na, joke lang naman yun." Nagtitinginan kami nun. At alam ko, pare-pareho ang nasa isip namin. Paano niya nalaman? Medyo gumagabi na. Karamihan ng mga classmates namin nasa kanya-kanyang kwarto na. Gusto ko magkape nun, kaya niyaya ko yung isa kong classmate na samahan ako sa dispenser. Tumambay muna kami dun sandali habang nagtitimpla. Nagkukwentuhan kami dun saglit, nang may marinig kaming sumisigaw. Nakita namin yung isang classmate namin na tumatakbo habang sumisigaw galing dun sa kwarto niya. Dahil sa nasa labas kami noon, kami yung unang nakakita sa kanya, kaya lumapit kami agad sa kanya. "Guys, pakicheck naman si Donna," ang sabi niya. Bilang bida-bida ako kung minsan, tumakbo naman ako kaagad papunta sa kwarto ni Donna. Nakasunod sa akin yung dalawang classmates ko. Pagpasok ko sa kwarto ni Donna, nadatnan ko siya na nakaupo sa kama. At nakangiting nakatitig sa may pintuan, sa akin. Nawirdohan talaga ako sa ngiti niyang yun. Kaya ang sabi ko, "Huy, okay ka lang ba?" Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin. Nakangiti. Tapos bigla na lang niyang hinubad ang rosary na suot niya at ibinato sa akin. Natakot ako ng sobra nun. Kaya walang dalawang isip, tumakbo agad ako palabas ng kwarto at kinatok ang pinto ng advisor namin. Sumisigaw na ako nun kay ma'am na ipatawag si father. Ang lakas-lakas ng boses ko nun kasi nga natataranta na talaga ako. Nagsilabasan na noon ng mga tao sa mga kwarto nila. Tinawag ng advisor namin si father at kaagad naman na umakyat si father sa floor namin. Pagkarating niya, ang sabi niya agad sa amin, kailangan niya daw ng mga taong pwede mag-assist sa kanya. Umiral na naman yung pagkabida-bida ko at bilang katabi ko nun si father, kaya napauuna ako sa kanya. Isinama ko noon yung mga kaklose ko na sina Christian at Rina. Sama-sama kami ni father na pinuntahan yung kwarto ni Donna. Kasama din si sister at yung advisor namin. Pagkapasok namin sa kwarto, nakita namin si Donna na nakahiga na sa sahig at walang malay. Siyempre nag-alala kami para kay Donna, pero ang ginawa namin, inayos namin siya ng higa sa sahig at ang sabi ni father, hawakan daw namin ang mga binti at braso ni Donna. Ginawa naman namin. Hinawakan ni Christian at Rina si Donna sa mga braso nito. Sa mga binti naman ako, at yung advisor namin sa balikat. Si sister naman nun ay katabi ni father at nag-a-assist sa kanya. Medyo nagkakaroon na ako ng ideya kung ano ang nangyayari. Nagsalita si father kay sister. "Simulan na natin ang dasal." Nagsimulang magdasal si father ng isang dasal na Latin habang lumalapit kay Donna. Nakita kong ginawa ni father yung benediction gesture sa kanang kamay niya. Parang ganito, nakaturo sa itaas ang hintuturo, nakakurba ng bahagya ang gitnang daliri, nakadikit ang palasingsingan sa hinlalaki, at bahagyang nakakurba din ang hinliliit. Ito yung hand gesture ni Jesus Christ sa mga larawan niya. Pagkatapos gawin ni father ang benediction gesture, itinusok niya ang kamay na ito sa tiyan ni Donna. Habang nakadiin ito, nagtanong si father kay Donna. "Sino kayo?" Nagtingin kami ng mga kasama ko. "Bakit kayo?" yung sabi ni father. Inulit-ulit ni father ang tanong, pero wala pa ring sagot si Donna.
Nakahiga lang ito doon habang hawak namin. Nagtanong ulit si Father at sa pangatlong pagtanong niya ay mas malakas na ang boses nito. Sa pagkakataong ito, sumagot na si Donna at ang sabi nito, Mama ko po. Napahinto kaming lahat. Bakit iba ang boses ni Donna? Nagtanong ulit si Father. Sino kayo? At ganun ulit yung sagot ni Donna. Mama ko po. Mama ko po. At pagkatapos nun, biglang pumigla si Donna. Halos matumba ko kakapigil sa mga binti niya. At kita ko din na buong lakas ang pagpigil ni Christian at Rina sa mga braso nito. Habang busy kami sa pagpipigil sa kanya, nagsalita ito ulit. Pero iba na naman ang boses niya ngayon. Amin na tong mga batang to. Amin na sila. Isang boses ng babae na medyo husky at napakadilim ng aura. Natatakot na kami noon. Pero si Father, kalmadong kalmado siya. Dahil na rin siguro doon kaya medyo tumitibay ang dibdib ko. Nagsalita ulit si Father gamit ang boses nito na matatag at may otoridad. At ang sabi niya, Nasaan kayo ngayon? Napuno ng katahimikan sa kwarto. At ilang segundo ang lumipas. Nagsalita ang boses. Nasa pinto. Nangatog ang tuhod ko bigla. Nasa likod ko yung pinto. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa bato ko. Pero hindi ko sinubukang lumingon. Nabaling ang atensyon ko kay Donna nang bigla itong magsalita sa sarili niyang boses. Father, si Jane po! Pupuntahan nila si Jane! Paulit-ulit niyang sinisigaw yun. Doon na namin narinig na may kaguluhan na nangyayari sa labas. Pumasok sa kwarto yung roommate ni Jane at sinabi sa advisor namin na si Jane ay walang pulso. Dahil doon, tumakbo palabas ang advisor namin. Hinayaan na namin yun sa kanila kasi busy rin kami sa paghawak kay Donna. Bali natira nun sa kwarto ako, si Christian at si Rina at sina father at sister. Donna? Donna? Naririnig mo ba ako? Opo, father. Nasaan ka ngayon? Hindi ko po alam. Madilim po dito. Pero marami po sila. Nararamdaman ko. Bigla ulit sumigaw si Donna. At sinabi na nakikita niya daw yung kwarto ni na Faye. Yung isa pa naming classmate. Puntahan daw namin sila. Dahil sa babala ni Donna nun, lumabas si sister sa kwarto at pinuntahan si Faye. Nalaman namin na bigla-bigla na lang daw nanginginig si Faye at ang init-init nito. Nagdasal ulit si father ng isang Latin na dasal at pagkatapos ay hinubad ang malaking krus na suot niya at isinuot ito kay Donna. Pagkadikit ng krus kay Donna, natigil ang pag-iyak nito at para siyang nakatulog ng mahimbing. Kasabay nito ang pagkalma ng pakiramdam ni Faye. Si Jane naman ay wala pa ring malay pero hindi na siya nahihirapan huminga. Eto na muna sa ngayon. Ang sabi sa amin ni Father. Pagkatapos ng kaguluhan na yun, nagtipon-tipon kami sa corridor sa second floor. Umakyat si Father at si Sister. Kinausap kami ni Sister at sinabihan na huwag mag-alala at huwag magpanik. Pero syempre, lahat kami natatakot na talaga. Pinapunta niya kami lahat sa dulo ng koridor. Nakita naming may dala si Father na insenso. Alam niyo yung sa simbahan, yung parang siniswing ng pare at may usok na lumalabas. Ganun. Nag-incense si Father.
May kasama siya nun na assistant at kasama niya din si sister. Nilibot nila ng insenso yung buong koridor at kada kwarto. Habang nanonood kami sa kanila, katabi namin noon si Kim, yung kaibigan namin na may nakitang babae sa likod ni Jane. Ang sabi namin, "Uy Kim, may nakikita ka ba?" Tumango naman si Kim at ang sabi niya, "Meron. Kapag lalabasin na father ng kwarto, may nakasunod sa kanila na itim na usok, tapos mawawala." Napabuntong hininga na lang kami noon sa pag-aalala. Pagkatapos noon, pinatulog na kami sa mga kwarto namin. Siyempre, lahat ata kami siksika na matulog. Doon na natapos ang unang araw namin sa retreat house. Sa dami ng nangyari nung unang araw ng retreat namin, parang gusto ko nang umuwi kaagad sa bahay. Mahirap matanggal sa isip ang nangyari kina Jane at Donna. Ma-appreciate mo tuloy yung bahay mo, kung saan normal ang lahat at alam mong ligtas ka. Kinaumagahan sa retreat house, nagising na kaming lahat at pumunta sa dining hall para mag-almusal. Nagising na rin noon sina Jane at Donna at bumaba sila na akay ng mga best friends nila. Sobrang bigat daw kasi ng pakiramdam nila at hindi sila makatayo mag-isa dahil parang nabugbog katawan nila sa sakit. Masaya kami na nakakapagsalita na sila ng normal, pero walang nagtangkang magtanong kung anong naaalala nila sa mga nangyari kagabi. Pagkatapos kumain, nagpatuloy na kami sa mga activities namin sa retreat. Alam niyo na, yun yung mga activity na may mga iyakan, kasi nag-uusap-usap kayo ng mga sensitive topics ng mga buhay nyo. So ayun, isa-isa kami noon na nagkwento tungkol sa biggest regrets namin. Si Donna na noon ang nagsasalita at napaka-emosyonal niya nung mga panahon na yun. Sinabi niya sa amin na ang pinakamalaking paghihinayang niya ay yung hindi daw siya sapat para sa mga magulang niya. Kaya pala napapansin namin na sip-sip talaga siya sa mga teachers namin kasi sabi niya gusto niya na matataas ang grades niya para maging masaya yung mga magulang niya na anak nila si Donna. Hindi namin alam na may ganun pala siyang pinagdadaanan. Umiiyak talaga si Donna nung session na yun. Isa pa yung activity na yun sa nakakapagpabigat ng pakiramdam. Puro iyakan kasi. Pero in a way, napaka-freeing din na nalalabas mo yung mga mabibigat na saloobin na matagal mo nang dinadala. Pagkatapos ng activity na yon, nagpasama si Donna kay Pepper sa CR. Habang kami naman, kanya-kanya na nag-uusap. Yung iba nagsibalik na sa kwarto nila. Maya-maya pa, may narinig kaming sumisigaw at tumatakbo palabas ng dining hall. Tumakbo din kami kaagad para i-check kung anong nangyayari. Pagdating namin, doon namin nakita si Pepper. Umiiyak siya habang nakatingin sa walang malay na si Donna na noon ay nakahiga sa sahig. Ang sabi ni Pepper, salitan daw sila gumagamit ng maliit na CR doon. Nung tapos na daw siya at lumabas na sa CR, nakita niya na lang si Donna na nakahandusay at walang malay. Dahil sa nangyari, dinala namin si Donna sa kwarto niya at inihiga doon. Nagpatuloy ang mga activities namin nung araw na yon at wala si Donna. Natulog siya buong araw hanggang gabi. Kinabukasan, pangatlong araw na namin noon sa retreat house at last session na din namin. Nagtipon-tipon kami sa hall. Pansin namin na nagbalik na ang dating sigla ni Jane at pati si Donna ay okay na rin. As usual, bago magsimula ang activities, kailangan muna ng attendance check. Inisa-isang tawagin ng mga pangalan at doon, napansin namin na wala pala si Pepper dun sa hall. Hinanap namin si Pepper sa mga kwarto, sa mga CR, pati sa dining hall, pero hindi namin siya makita sa loob ng retreat house.
Lumabas kami at nagpatuloy sa paghahanap. Pagpunta namin sa garden, nakita na namin doon si Pepper. Naabutan namin siyang nakatayo sa isang malaking puno. Ang sabi ng isa kong classmate, yun daw yung puno na pinagbabato ng first day namin. Tinatawag namin ang pangalan ni Pepper, pero wala siyang naririnig. Yung itsura niya noon ay parang lutang. Inalalaya namin siya papunta sa loob, at kahit nandun na siya sa hall, ganun pa rin yung itsura niya, yung parang wala sa sarili. Niyuyugyug na namin siya noon para matauhan siya, at ayun, medyo naging okay na. Tinanong namin siya kung anong ginagawa niya sa garden, at sinabi namin na kanina pa namin siya hinahanap. Ang sabi niya naman sa amin, hindi niya daw alam bakit siya nasa labas. Ang naaalala niya daw nasa kwarto lang siya kanina eh. Pagkatapos niya sabihin yun, sabay na natumba si Donna at Jane sa sahig at nangingisay. Sumigaw naman si Pepper ng napakalakas. Nagkagulo na naman kami dun sa hall. Yung iba pumunta kay Jane at yung iba naman tumulong kay Donna. Ako naman andun sa advisor namin na pinapahinahon si Pepper. Ang sinisigaw kasi ni Pepper, Ma'am, wala po akong makita. Natakot ako nun sa itsura ni Pepper. Ang mga mata niya kasi dilat na dilat. Pero ang sinasabi niya, wala daw siya makita. Ang dilim-dilim daw at parang may mga naririnig siyang bumubulong sa kanya. Ang sabi naman ng advisor namin, huwag daw pansinin yung mga boses. Sa boses lang daw namin siya makinig. Habang nangyayari yun kay Pepper, patuloy ang pagsigaw ni na Jane at Donna. Parang sobra silang nasasaktan. Dumating na noon si Father at yung assistant niya at ang sabi sa amin, Nakapasok na sila. Magmadali kayo. Ipasok niyo si Jane sa kwarto ko. At yung iba, tumulong na hawakan si Donna. Kailangang marinig ni Donna ang mga boses niyo. Nung mga oras na yun, dumating din yung caretaker ng retreat house at lumapit kay Pepper. Ang sabi niya, Iha, kahit anong mangyari wag mong kukunin. Doon na nagsalita si Pepper na may bata daw siyang nakikita at may binibigay sa kanya na laruan. Hinawakan si Pepper ng mahigpit ng advisor namin at pati na rin ng caretaker. Sinasabi ng advisor namin na makinig si Pepper sa boses namin. Ang sabi naman ng caretaker, Iha, wag mong tatanggapin. Kapag kinuha mo yan, masasama ka sa kanila. Wala akong magawa nun kundi tingnan ng mga classmates ko na kanya-kanyang pinapahirapan. Pumunta ako kay Donna para i-check siya. Pero nakakatakot na talaga ang nangyayari sa kanya. Umiiyak siya at sumisigaw. Pero ang boses nito ay hindi sa kanya. Isang boses ng matandang babae ang naririnig namin. Pero unlike sa mga boses ng lola natin, madilim at makasalanan ang boses na yun. Sumisigaw ito. Nagmumura. Minumura si Father. Minumura ang Diyos. Minumura ang pagdadasal namin. Pinuntahan ng advisor namin si Donna at nang marinig ang malademonyong bibig nito, sinubukan ng advisor namin na ilagay ang rosary niya sa labi ni Donna. Pinagdudurahan ni Donna ang advisor namin para ilayo ang rosary sa bibig nito. Yung isang classmate namin na aktibo sa simbahan, tinawag ang pangalan ni Donna at nagsimulang magdasal ng Lord's Prayer. Nagsimula ding magdasal ang boses na nasa loob ni Donna. Sinasabayan ang dasal ng classmate namin habang tumatawa-tawa na para bang nang aasar. Nagtayuan ang balahibo ko noon at para bang napako yung paa ko sa lupa sa takot. Akala ko sa pelikula lang yun nangyayari, pero nung marinig ng sarili kong mga tenga, iba talaga. Napakaitim na aura ang mararamdaman mo. Matapos nun, ako pati yung ibang mga classmates ko nakaramdam ng sobrang panlalamig. Ni hindi ko na maramdaman ang mga kamay at paa ko sa lamig, pero pinagpapawisan kami na hindi ko maintindihan. Dahil doon, pinaupo kami at yung classmates namin kumuha ng mga jackets at comforters at ipinatong sa amin. Agad naman kaming pinuntahan ng assistant ni Father at ang sabi sa amin,
Sir, please, magdasal kayo ng sarili niyong dasal at hawakan niyo ng maigi ang rosaryo niyo. Nabalot na ako ng takot nun at nagsimulang magdasal. Inaamin ko kahit nasa Catholic school ako, hindi talaga ako madasalin na tao. Pero sa mga oras na yun, nagdasal ako. Mataimtim na dasal kasi walang ibang makakatulong sa akin. Kinausap ko ang Diyos at humingi sa Kanya ng tulong. At sa pagdadasal ko, nawala ang kaba sa dibdib ko. Para bang dahan-dahang naging kalmado ang mabilis na tibok ng puso ko. Naramdaman ko sa panahon na yun, naligtas na ako. Hindi nagtagal, nawala ang panlalamig ko at naramdaman ko na ang init na galing sa pinagpatong-patong na 5 comforter sa katawan ko. Pagkatapos ng nangyari sa amin, nakita kong inilabas si Jane sa kwarto ni Father. Sumunod naman si Donna. At pagkatapos ay si Pepper. Hindi ko na nakita kung anong nangyari dun sa kwarto. Pero pagkalabas nila dun, mukhang maayos na sila. Nagtipon-tipon kaming lahat para sa final session with Father. At pagkatapos nun, pinag-ayos na kami ng gamit kasi maya-maya lang dadating na yung sundo namin na sasakyan. So ayun, inayos na namin yung mga luggage namin, tapos nagtipon-tipon ulit para sa picture. Pinauna na namin sina Jane at Donna sa bus para makapagpahinga na sila, habang kami naman ay nagpicture pa ng ilang beses. Siyempre hindi naman mawawala yun. Nung tapos na yung picturan at papunta na kami sa bus, nakita namin na bumaba si Donna sa bus at tumatakbo na lumapit sa amin. Hinawakan niya si Kate sa braso. At ang sabi niya, huwag daw sasakay sa bus kasi naghihintay daw sila doon. Natulala nun si Kate at biglang napakagulhol. Tumatakbo din kami noon papunta sa kanila at pagkarating namin, tinanong namin si Kate kung anong nangyayari, bakit siya umiiyak. Ang sabi niya, pagkahawak daw ni Donna sa kanya, nakita niya yung itim na babae na nakita niya sa likod ni Jane nung first day. Nakikita niya din daw yun sa fire exit. At ngayon, nakikita niya yung itim na babae sa loob ng bus na para bang naghihintay. Tapos na noon ang pitsura namin, kaya naglakad na kami papunta sa bus para sumakay na. Nung malapit na kami sa bus, nakita namin na bumaba si Donna galing doon at tumatakbo at palapit sa amin. Huminto siya kay Kate na noon ay nauna ng kaunti sa amin. Nakita namin na hinawakan ni Donna si Kate sa braso at may sinabi ito sa kanya. Tumatakbo na din kami papunta sa kanila at pagkarating namin, nadatna namin na natulala noon si Kate. At pagkatapos, bigla na lang ito napahagulhol. Tinatanong namin si Kate kung anong nangyayari at bakit siya umiiyak. Ang sabi niya, pagkahawak daw ni Donna sa kanya, nakita niya yung itim na babae na nakita niya sa likod ni Jane nung unang araw. Nakikita niya din daw yun sa fire exit palagi. At ngayon, nakita niya yung itim na babae na nakatayo sa loob ng bus. Natakot kami sa sinabi ni Kate. Kaya napatingin kami kaagad sa bus. Hinanap namin ng mga mata namin yung sinasabi niyang itim na babae. Pero wala talaga kaming makita. Kahit takot kami, hindi namin pwede i-delay pa ang pag-alis namin. Gusto na rin namin umuwi sa mga bahay namin eh. Kaya kahit takot na takot kami, sumakay pa rin kami sa bus. At umandar na nga ito paalis ng retreat house. Mukhang normal naman ang lahat, pero tahimik kasi hindi pa rin kami mapakali sa sinabi sa amin ni Kate kanina. Nakatingin na lang ako noon sa bintana ng bus, nakatingin sa malayo, para malibang naman ang isip ko. Mga 30 minutes pa lang noon ang biyahe namin, nang biglang mawalan ng malay si Jane. Nakaupo siya noon sa unahan na parte ng bus, at ako naman ay nasa gitnang parte.
Tapos narinig ko din yung ibang classmate namin sa likod na nagkakagulo. Nawalan din pala ng malay si Donna. Kami sa gitna, patay mali siya na lang. Hindi naman kami pwedeng magtayuan lahat sa umaandar na bus. Tinext namin yung mga classmate namin sa unahan at sa likod kung ano nangyayari. At ang sabi ng isa, nung nagising si Jane, sinabihan ni Jane yung katabi niya na wala na daw si Jane. Natakot yung katabi ni Jane kasi sinabi ito mismo ni Jane na may blankong expression sa mukha niya. Nakita namin na tumayo si Michael, yung kababata ni Jane, at pinuntahan niya ito sa unahan. Nung makalapit siya kay Jane, bigla itong nawala ng balanse at saka nagsuka. Panay kami tingin sa unahan at sa likod. Dahil mas kita namin si Donna sa likod, lumingon ako at nakita ko na may malay na pala noon si Donna. Pasikreto ko lang siyang tinitingnan kasi ayokong magkasalubong kami ng tingin. Nakita ko na bumulong si Donna sa katabi niyang si Rina at pagkatapos nun, yumuko si Rina at parang umiiyak ito. Tumingin lang si Donna sa bintana habang nakangiti. Tinext namin si Rina at tinanong kung ano bang sinabi sa kanya ni Donna at umiyak siya. Ang sabi naman ni Rina, sinabihan siya ni Donna na i-text niya daw yung mama ni Donna na maghanda kasi madami daw silang uuwi. Hindi na namin masikmura ang mga nangyayari. Nagpapanik na kami nun at kulang na lang lunukin ko ang rosary para maprotektahan ako. Nagte-text na kami nun sa mga magulang namin. Yung iba sumisigaw na at nakikiusap na papuntahin sa amin si Father. Nauna kasi yung sasakyan ni Father sa amin. Doon na nag-announce yung advisor namin. Ang sabi niya, hihinto yung bus namin sa Tarlac at yung mga may nararamdaman lilipat ng sasakyan para pumunta sa bahay ni Father. Bukod sa nahimatay saglit si Donna at si Jane, wala namang ibang nasaktan. Pero nagkagulo ang lahat dahil sa mga pananakot na sinabi ni Donna at ni Jane sa mga katabi nito. Nung papunta na ng Tarlac, nakatulog na noon sina Jane at Donna. O kaya siguro walang malay lang, hindi ko na alam. Huminto yung bus noon sa daan, sa parang liblib na highway. At doon pinabuhat si Jane at Donna pababa ng bus. Sumunod naman bumaba si Pepper. Bumaba din ako kasama yung ibang classmates namin. Yun yung mga classmates kong kasama ko na nilamig, yung kinumutan kami ng marami, mga 6 o 7 pa. Lilipat kami sa van na maghahatid sa amin kay Father. Bumaba noon sa van yung assistant ni Father at umakyat sa bus kung saan naiwan yung ibang mga classmates namin. Doon, kinuha niya ang ilang mga bagay na pwedeng simbolo ng buhay, tulad na lang ng mga manika at stuffed toys. Pagkatapos nun, sumakay na kami sa van papunta sa bahay ni Father. Pagkadating namin sa bahay ni Father, sinalubong niya kami ng pagkabahala. Bago tayo magsimula sa loob, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung anong makikita ninyo, sana ay hindi magbago ang tingin ninyo sa simbahan. Pagkatapos nun, pumasok na kami sa loob. Wala pa rin malay noon si Jane, Donna at Pepper, kaya binuhat namin sila at inhiga sa isang kama. Sakto lang yung laki ng kama sa kanilang 3. Bukod sa aming mga magkakaklase, nandun din ang ilang assistants ni Father at si Sister na nakasama din namin sa retreat house. Sister, kailangan ko ng tulong mo dito. Inilabas ni Father ang isang maliit na librong kulay pula. Tiningnan ko yun at parang may nakalagay na parang supplication at exorcism na words. Hindi ko masyado naintindihan kasi mukhang luma na yung libro. Nagsimulang magdasal si Father sa Latin. Siyempre, hindi namin naiintindihan ang mga sinasabi nito. Pero naririnig ko ang mga pangalan ng ilang santo at anghel na naaalala ko mula sa mga lessons namin sa school. Inilabas ng assistant ni Father ang isang krus na gawa sa kahoy at inilagay kay Donna
habang nakahawak dito. Nagsimulang magpumigla si Donna at nagsisisigaw kaya hinawakan siya ng ilang assistant ni Father para hindi ito makagalaw. Kinuha ni Father ang holy water at iwinisik kay Donna. Mas lalo pang nagwawala si Donna. Nakakapangilabot ang mga nakikita namin at naririnig na parang gusto ko na lang tumakbo palabas ng kwartong yun. Umaangat ang katawan ni Donna at nakikita namin nahihirapan ng 5 lalaki na pigilin siya. Isang babae lang si Donna pero ang lakas-lakas nito. Diretso lang sa pagdadasal si Father at maya-maya pa nagsimula na kaming makarinig ng ibang boses galing sa bibig ni Donna. Sumisigaw ito na nahihirapan at parang galit na galit. Patuloy ang pagdadasal ni Father at hinawakan niya ang krus na nasa ibabaw ni Donna. Pagkatapos nun, naging kalmado na si Donna. Nawala ang kaba na nararamdaman namin nang makita naming naging maayos na si Donna. Kaya pinanood namin ang parehong proseso ng pagsalba kay Jane at kay Pepper na may paniniwala sa kakayahan ng Diyos sa pamamagitan ni Father. Ang ilang minuto namin sa kwartong yon ay parang napakatagal. Pero sa awa ng Diyos, naging maayos na ang lahat. Pagkatapos nun, kami naman ang inasikaso ni Father. Blines niya kami at nagchant ng ilang dasal para proteksyon sa amin. Nagkaroon kami ng pagkakataong makausap siya. Tinanong namin siya kung ano ba talagang nangyari sa amin sa retreat house. Ito ang sabi niya sa amin. Ang mga kaklase ninyo ay nakagambala ng isang makamundong espiritu. Isa itong malakas na uri ng espiritu at makapangyarihan sa mga kaluluwang hindi matahimik. Naghalit ang espiritu na iyon at gusto niya kayong pahirapan lahat. Ang inyong mga isipan ang nagbigay ng kapangyarihan dito. Bago kayo pumunta sa retreat house, marahil ay marami na kayong narinig na kwento dito. Tama? Ang mga espiritu ay malalakas. Pero sa tulong ng inyong isipan, magagawa nilang magmanifest sa inyo. Mapapansin nyo na meron kayong mga kaklase na emosyonal at ang mga taong ganoon ay mabilis talagang mapasok ng mga espiritu. Tinanong ulit namin si Father, bakit niya alam ang mga ganon? Bilang isang pare, pwede kaming pumili ng mas mataas na klase ng pag-aaral. Ilang taon na ang nakakaraan, pumunta ako sa Roma para mag-aral ng Art of Demonology and Exorcism. Doon ay napag-aralan namin ang iba't ibang uri ng nilalang na kalaban ng Diyos at ng tao at kung paano sila paalisin. Huwag kayong mag-alala, maayos na ang lahat. Palakasin lang ninyo ang pananampalataya at maging matatag ang inyong pag-iisip. Ang mga taong hindi nawawalan ng pananalig sa Diyos ay hinding-hindi matatalo ng masasama. Kung mayroon pa rin kayong maramdaman pagkatapos nito, magdasal kayo ng kahit sarili ninyong dasal. Ipakita nyo na mas malakas ang inyong puso at isipan. Pagkatapos nun, nagpasalamat kami kina Father at inihatid na kami pauwi sa mga bahay namin. Nag-usap-usap kaming magkaka-classmates na burahin na lang mga pictures namin dun sa retreat house. Precaution na lang para wala kaming pagsisihan. Dumating ang Monday at pumasok na ulit kami sa klase. Nakakatakot talaga yung mga nangyari. Pero sa huli, naging maayos na naman ang lahat. Naging normal na. Pero sa amin lang pala. Pagkatapos ng mga nangyari, nalaman namin na lagi palang nagkukwento si Donna sa close friends niya na may bata sa bahay nila na palagi siyang tinutulungan. Hindi na nabanggit kung paanong tulong pero imposibleng may bata kasi nag-iisang anak lang yun si Donna. At si Jane naman, meron din sa kanyang nangyayaring mga kakaibang bagay. Isang beses, meron kami nun na exam sa physics na hindi pa namin nadidiscuss. Natatawa pa nga kami sa mga questions kasi di talaga namin yun kayang sagutan. Pero si Jane, nakakuha siya ng perfect score sa test na yun, samantalang halos 0 kami lahat. Nagulat kami nun kaya tinanong namin siya, "Huy Jane, ang galing-galing mo naman. Nag-advance study ka ba?" At ang sabi naman niya, "Hindi
Tinuruan niya ako. Sabay turo sa likod na part ng room, dun sa maliit na espasyo sa pagitan ng maliliit na lockers. Pero wala naman kaming makitang tao. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayo mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.